Paano nyo naman po naisipan dito na mag-alaga ng ganitong baka naman napanood ko si Talong Steve. Ayan. Napanood ko eh. So, yun lahat halos ng vlog. 1340. 1335. 5 pa pala to. Ano na? 1335. Tapos ito 136465. Tapos ito ay 1317. Tapos itong isa ay 1321. Tapos ito po ay 1360. Yung isa ay 1319. Pero sa ano nga pala, nabanggit nyo po meron kayong mga nagsusupply kayo ng mga silages, ano? Yeah, corn silage. Corn silage po. Sa mga dairy farm. Dairy farm po. Pero po, ilang taon na po kayo ng corn silage? Di ba nabanggit nyo po, nagsusupply kayo ng mga pagkain ng mga pero po wala kayong alagang sariling baka? Meron, isang Magandang araw mga Talongs TV. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Francisco, Lipa, Batangas. Dito po kay Boss EJ Livestock. Tayo po ay may sinamahang isang former Vice Governor po ng Camarines Sur sa Bicol po. At siya po ay nagpasama sa atin upang tumingin ng mga baka dito. Kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw nito. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like and update sa na-upload nating video. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Boom. Si Sir nandito dumating, former Vice Governor po ng Camsur. Yun po, nandito po yung mga baka nila, dumating siya dito para tumingin lang ng baka. May manok na pasalubong kay Boss EJ po, yung mga taga si Boss EJ, kausapan niya ngayon. Okay naman. Tapos nandito po yung mga baka nila ditong mga pambenta ni Boss EJ. Ito po yung mga dumalaga, mga magandang klase. And kasalukuyan po silang nag-uusap doon tungkol doon sa kanilang negosyo sa baka. Ito po. Ito na po yung mga baka nila ditong pansample ni tinitingnan ni Vice Gov. Yan. Ito yung mga dumadaga. Boss EJ, yung mga ganyan ilang taon? Wala pa isang taon? Wala pa isang taon ito. Ganyan na kinuha sa akin ni Juan. Magaganda itong kinuha ito. Mas maganda ito sa kinuha sa akin ni Mr. On. Mahahaba ang paa. Mataratangkad. May nakakausap ako nung isa bumili. Mas bata ang binili. Naku, namumroblema ngayon. Hindi mahuli. Nakalpas. Ayan. Ano din? Ito po. Parang Brahman nga ang Natingin po si Vice Gov ng baka dito. Ito mga malalahi. Sa estimate nyo, mga ilan ang edad niya? Dayaw, ilan daw ang edad na rin? Ilang ang edad? Edad? Nasa 10 to 11 po yan. Mag-iisang taon. Dumalaga. Ayan po. Ito po yung mga baka nila Boss EJ. Marami silang ngayon dito. Ayan po. Sinasabi ni Boss EJ yung paano ang gagawing inahinin ng mga baka. Baka masagi. Ang ganda nito. Ito maganda. Ang ganda ng katawan nito. Hindi lang kasi sa laki ang pag-iagod sa lahi. Ano yung lahi? Dito po lagi nabati yung sa tenga. Sa tenga ng baka daw. Binabasihan yung laki, yung binabasi yung lahi ng baka. Ayan po yung mga baka ni Boss EJ dito. Gaganda ng mga lahi, malalahi talaga siya. Marami pong i-stock si Boss EJ dito na baka. Medyo malaylay pa pong dadalhin sa Bicol pa. Ayan po. Tinitinan yung mga dumalaga. Ang komisyon nito pag nabili yung magkakawa. Pag nabili yung hawak. Ayan. Boss EJ, marami kayong bataan ngayon. Mayroon bagong training. Sila sa maganda. Kasama ba lagi yan? Kasama-sama talaga pala yun. Hindi ko nakikita siya doon. Hindi ko natatanong. Ayan po.
Ito yung mga baka ni Boss EJ na mga malalahi. Sa farm namin. Tinitingnan ni Vice Gov ang quality ng baka. Vice, meron, sa ano nga pala, nabanggit nyo po meron kayong mga nagsusupply kayo ng mga silages, ano? Yeah, Opo. corn silage. Corn silage Sa po. mga dairy farm. Dairy farm po. Pero po, ilang taon na po kayo ano, ng corn silage niyo? Sa mais talaga, sa corn, Apo. yellow corn. Apo. More than 5 years. More than 5 years na po. Tapos po yung mga Napier naman po, Yung silage namin, magto 2 years pa lang. 2 years pa lang po. Sir, pero di ba nabanggit niyo po, nag-supply kayo ng mga pagkain ng mga hype, pero po wala kayong alagang sariling baka? Meron, isang Isang Pero nagsubok ako before. Actually may ano bang tawag doon? Yung kulungan. Kulungan po, koral po, koral. May coral na ako doon for 20. Mm-hmm. And then pwede pa naman mag-expand. Pero Pero yung una kong mga inalagaan, mga native Tagalog, mabagal. Mabagal po ang laki niya. Sobrang bagal. Ayun. Kaya paano niyo naman po naisipan dito na mag-alaga ng ganitong baka naman Napanood ko si Talong Steve. Ayan. Napanood ko eh. Yun lahat halos ng vlog. Tinignan natin yung maaayos ng mga kausap na suppliers. Suppliers po. Nag-contact din po kayo sa ibang mga magbabaka naman. Kasi may kilala kayong mga magbabaka na... may ilan lang, pero karamihan dito sa Lipa. Dito po sa Lipa. Ayun. Kamusta naman daw po yung kanilang ano sa inyo na maganda talaga pagkakita? Ayos naman daw kausap ng mga taga rito. Ito sila, Pastor. Ayos naman daw. Pero po yung, di ba may mga alaga sila, ayos naman daw po yung kita nila sa baka may ano nila sa inyo? Mga bago lang din sila. Bago pa lang din po. Mga baguhan pa lang din. Camarines Norte. So mga bago pa lang din po sila sa pagbabaka. Ayan. Nag-aaral-aral pa lang din. Ayan. Kami baguhan lang din po. Nag-aaralan din. Pero maganda po sa inyo, meron na kayong supply ng pagkain, hindi na kailangan maghanap. Yun nga ang imagine for more than 5 years. May pagkain ka. Yung iba naman problema sa pagkain tulad dito. Tuyo-tuyo po yung mga damo dito. Sa amin, sobrang dami po. Every month, kaya namin makasupply ng 500 metric tons. Malawak pala yun. Talagang ibang supply nyo po talaga. So, 10 hectares yun. Pero po kung sakali naman po may mag-inquire, kung magsusupply kayo sa kanila, may mga makapanood na may mga farm na malalaki, pwede naman po kayo mag-supply sa kanila. Pwede kami mag-supply. Actually, after this, may ka-meeting ako sa Rosario. Yun po. Na mga dairy farm. Dairy farm naman po. Namumroblema sila ng pakain nila dahil siguro talaga may ang epekto ng tag-init dito. So, nangailangan sila sa akin. So, pwede naman. Pwede naman po. Mag-comment lang sila dito kung may inquiry sila. Ulitin ko lang, ang silage kasi natin, nakabag na yan ng 42 kilos per bag. Plastic siya, naka-vacuum yun. Yun ang dinideliver namin dito sa Quezon, Batangas area. Talagang malawak pang yung area, Quezon, Batangas pa yung supply niyo naman. Masbate. Abot pa na Masbate. Ayan. Yung mga taga Masbate, pagkagaling dito sa Padre Garcia, o kaya sa mga katayan sa Manila, pagdaan sa akin, nagkakarga naman sila. Kung bagay binabakload nila po para pabalik. Ayun. Isang 10-wheeler, minsan dalawang 10-wheeler. Basta kaya namin mag-supply up to 500 metric tons, bali kulang-kulang mga 15 na 10-wheelers yun. Marami talaga. Every month po yun. Kaya supply ni Sir. Kaya kung may mga kaibigan, gustong mga followers ka, message ka lang ka. Sige po, tapos kukontakin natin si Sir. Sir, kayo po dating politiko na farmer na si Sir. Kita naman po talaga maganda ngayong kumbaga sabi nga malilibang ka naman kung pag may alaga ka na. Tama. Kaya nga nagpursige kami dito
tumingin na muna ng baka. Makatingin. Para may value adding din yung corn production natin. Apo. Actually, yung butil ng corn pwede rin gilingin. Yun po yung ihalo sa feeds nila. Paggawa ng cattle concentrate. Yun. Yung B1. Ibig sabihin, sir, matanong ko lang, matagal na kayo, 5 years na kayo, kung hindi nyo pa nasusubukan yung inyong sinusupply sa mga ngayon pa lang. Hindi pa talaga. Pati yung grains namin, yung butil ng yellow corn, sa mga feed mill dito sa Batangas, nakakasupply din kami. Ayun. So aside from dun sa silage, yung silage kasi, di mga 75 days, pinuputol na namin yan, tapos ginigiling. Tapos ini-stack pa po yun bago siya, ano no? Ang ideally, pag silage kasi, silage ay walang Tagalog dun maliban sa burong mais. Burong mais. Burong mais siya. Ideally, 21 days after mailagay siya sa baka. Bago niyo po pwede i-supply sa mga... Bago yun ipakain sa baka. Maganda daw siya sa digestion ng mga baka. Kasi nandun na yung information. Kumbaga, kompleto na po siya na vitamins sa mga... Kapag na-ferment na talaga siya, napuro na siya. So, yun yung sinusupply namin dito sa dairy farms. So naman sa mga feed mills dito sa Batangas, Quezon area, yun naman butil lang na isang sinusupply. Iba pa rin. Kung magkahiwalay po pala. Sa dairy farm po kalimitan yung inyong mga silage. Yung mais naman, yun naman ang ginigiling ng feed mill para ipakain naman sa manok. Sa baboy. Apo. Ayan. Dito rin din sa Chaong, Batangas. Quezon, Batangas area. Quezon, Batangas area po ang inyong sinusupplyan. Yun po yung mga gusto rin po mag-inquire. Mag-message lang kayo sa atin at kontakin natin si Sir para kung pagkulang na yung pagkain talaga po ngayon sobrang init na dito. Kita na po natin yung damon dito. Talagang iba na. Ayan. Anytime basta tawag lang sa amin, inquire ng pricing natin. Pag-deliver dito sa Batangas, pwede ko naman sigurong banggitin. 750 per kilo. 750 per kilo po. Delivered na yun. Pre-deliver na po yun siya. Ayan. 750 per kilo. Pag-pick upin nila dun sa amin, di minus piso. Minus 50. Di mas maganda na po deliver na lang siya para medyo hindi na sila mabala. Pag yung quantity nila, pwede pa namin i-negotiate yung presyo. Yun. Pag talagang marami. Maramihan po, may bawas pa naman daw. Bawas pa yun. Yun namang butil, usually feed mills ang gumagamit. Feed mills po. Doon nyo na po dinideliver siya yung mismong sila na bahala supply. Mag-produce, mag-product ng yan. Yan po. Yan po si Vice. Tayo napapunta from public service to... kalimitan po kasi may mga nakakausap din ako kalimitan. Ito po talaga nagiging nila business na gustong maghahayop. And meron din po tayo nagibisita dati dito, parang kapatid naman ng Vice Mayor ng Cavite. Nagtingin din po siya ng baka dito. Ayan. Ito daw pinakamagandang po ngayon Ayan, paghahayop yan po. Natingin po si Sir ng mga baka dito. Ito po yung mga baka ni Boss EJ na mga dumalaga. Ito po yung wala para mga 1 taon ng edad. Ayan po. 11 months daw. 11 months po. Ito na po yung mga ganito kalalaki, mga gandang pag-uumpisa ng mga baka. Si Boss EJ. Boss EJ! Ayan. Si Boss EJ, nasaan daw yung Boss EJ mo? Hindi ba ito ay? Wala, napasok. Napasok, nasa school pala. May edad na rin pala. Si Boss EJ. 16 po, 16. Napasok po. Yan po, ito po yung mga dumalagang baka. Yan si Vice. Wala pa rin. May birth certificate ba ito para malaman na ito? Yung edad po. Ayan po yung makikita naman sa po. Ay, sungay. Yung iba po yung talaga meron sungay. Meron talagang... May baka po may sungay. Meron pong bata pa. May sungay na talaga siya. Sangipin usually. Yan po, sangipin nga. Meron pong sangipin. Ang iba doon na bago sangipin po. Sangipin daw na. Meron kasing baka po talaga sungayan. Waba lang. Yan. Ilagay ko yun sa... Yan, tinitingnan ni Vice. Anong tinitingnan niyo? Ay, konto. Yan po, tinitingnan yung mga baka dito. At si Vice ay bago pa lang daw mag-aalaga ng baka. So kung isa-isa, iba-iba ang presyo. Hindi daw ay ba't tinatanong ni Vice kung bakit daw para presyo may malaki may maliit.
Yan. Pinagkatiwala kay Boss EJ ang mga bakang pipili ni Vice. Yan o, yung magaganda na raw bigay. Yung mga malalaki na. Sige, sige po. Yan po. Opo, ito po yung kay Vice. Ito daw po yung sample ni Sir ng corn silage nga po. May sample sila. Yan naman, maraming pasalubong si pasalubong. Galing para pong yan, kuha na kayo ha. Ano po yan? Pasalubong daw po. Makakabalik po niya yung dog. Titingnan daw po natin itong Ay, chocolate. Variety. titingnan natin itong kay Sir. Huwag naman pakadamihan. At marami tayo. Oo, dapat ay magkasya lahat. Ayan, o. Para lahat magkaroon. O, sige. Ito pala po yung corn Oh, silage. may chocolate dito. nabagsak na. Binigay si Gob. Binigay ni Ganito Gob, po ito binigay si siya. Gob. O, ito, oh, sa'yo. Meron din. Titingnan natin. Ganito po yung, ganyan po yung rep. Halika. Ayan, papakita ko. Kay KJ. Amoy mo to ha, sabihin mo sa akin kung anong naaalala mo. Makasime? Ha? Kami lang. Nabari ka ba? Wala, amoy alak. Silage na siya. Kaya lang- Ito po yung repacking nyo. Ganito po ang repacking nyo. O hindi na. Hindi, sample lang kasi. Sample lang. Pero mali yung pagkapak nila eh. Dapat Walang hangin. Kangkong. ubos mo. Kangkong na sa atin natin si corn silage. Pakain pala sa baka. Kangkong. Akala ko naman kangkong. Mayroong kangkong na yung May luluto ni Ate Gigis, ah. Crispy kangkong. Sadya po dapat po yung walang hangin siya sa Walang loob. hangin. Pagkapak nila, medyo may hangin pa sa Chocolate loob. from Japan. Ay, ito po ang pangalan ng inyong ano? Hindi Hindi, naman. ano yan? Ah, yung repacking lang. Repackaging lang Ito lagay. pala siya. Amoy beer to. Ayun, amoy ko na rin dati may nagbukas agad. Sabi ko may Ano, alak. flavor beer. Silage. Ito po yung... Ayun yung pati sinasabi butil sa niya. race. Kasama po yung bunga niya na. Oo. Pati butil niya, durog din. Durog din po talaga po siyang ano. Ibig sabihin po, yan po may hinahalo pa kayong ibang ano, wala na. Nay, Hinahalo kayong ibang... talagang totally yun na po talaga siya. isisend Binuburo lang ko po. sa iyo yung ano. Aha. Isisend ko sa iyo yung... Procedure po niya ng ano. Madam! Baka merong walang asukal? Ano po yun? Kape doon na walang asukal. Yan po yung mga baka nila dito. Ano po yung mga bakong Hindi na ang katawan niya dahil kulang ang Kulang sa kain. nang masubukan ko rin ang payo. Yun, subukan din naman. Mapapataba na. Napurga na ba yan? Ay, di kung gusto ninyo. Pupunta sa dito. Sana. Ang purga niyo Pagka ivermectin po, asaksak yun. saksak ko, tapos i-video ko na lang. Papasok ko sa inyo. Magkasama na po yung purga at saka dilamig. Isa pa Yung yung bela nila pang manok din. Oo. Ganun din ang binibigay ko sa camping ko. Ayos nga, yun po. Yan po. Ito yung mga pupurgay na ito bago dalhin doon. Tsaka ano yung isa? Belamil. Nahalo sa purga. So Bago i-deliver. saan nakakabili ng yung malaki? Ayun nga rin po sa pinili ko sa online. Online Ay ngayon po, yung pong Ito po yung mga baka nila. Ito yung pinili niya. Si Boss EJ na pinagkatiwalang pumili ng mga bakang ito. Para sa ano, kasi si Vice po ay bago pa lang daw mag-aalaga ng baka. Kaya pinagkatiwala na kay Boss EJ yung pagpili niya ng baka. dito, pagka baka po yung malito, pag ang baka po yung malito, nakikilumis. 1340. 1335. Kaya ba pala to? Ano na? 13835. Tapos ito 136465. Tapos ito ay 1317. Tapos itong isa ay 1321. Tapos ito po ay 1360. Yung isa ay 1319. Yan po yung mga baka ni Vice na pinili ni Boss EJ. Si Boss EJ na talagang pinapili. Gusto nilang pala. Na babayad na po si Vice ng kabayaran din sa mga baka.
Receive the check ni ate na. Padala na. Magkano po balance? Wala pa. Dadagdag pa to. Ito eh, ano lang. Oo, para lang. Payment. Oo, baka pag alis ko dito, di ako nagbigay, sabihin po. Ayan, alam ko mga talong Stevie, ito ang inaabangan nyo. Magkano nga ba nakuha ang bawat isa ng mga bahang ito? Ito po ay binigyan ni Boss EJ ng 42,000 bawat isa. Sa total na 7 baka po ito na dumalaga, total po ng 294,000 at nag-down payment po si Vice Gov ng 100,000. Ayan po, ito po ay free na ang turok at free na rin po yung kanyang purga at ganoon din po, pre-deliver na rin po ito sa Kamusur. Yan, salamat po sa panood mga Talongs TV. God bless.